If you have that passion, pursue it. Kung gusto mong mag-open ng business, like, you have to be ready. Physically, kasi magtatrabaho ka niyan 24/7. And then, mentally, kasi talagang hindi lang physical stress, pati mental stress. Emotional. Kailangan tibayan mo yung loob mo. Lalo pag-aalisan ka na ng paborito mong employee. And then, most especially, you have to be spiritually ready. Good afternoon and welcome everyone to another episode of Who's a Creator Podcast. My name is Ramon and today I'm with the lovely, very creative Miss Jackie from Jackie's Creative Cakes. So welcome po to the show and you can greet everyone. Hi everyone, good afternoon. And Ramon, thank you for having me here. It's my pleasure po to be with you here in front of your store here at Freshland. For those who might not know you, can you introduce a little bit about yourself and what you do? I'm Jackie, the owner of Jackie's Creative Cakes. And I started my cake business way back 2012. 13 years na rin. So I started part-time muna. Yung mga recipe ko noon, YouTube muna. Okay. Bandang mga I think September or something like that, mag-enroll sana ako ng school. Opo. Kasi IT yung tinapos ko sa Pilipinas. Okay. Pero never ko siyang na-apply. So gusto ko sanang i-upgrade din dito sa Canada. Correct. Pero nung nagpunta ako doon sa school, sa same building na yon, may cake shop. Ang gaganda ng display nila, Right. like ang tataas, ganon. Tapos nung pagkatapos ko doon sa school na yon, nag-exam ako, ganyan, nag-apply ako ng OSAP funding. And then dumaan ako, pumasok ako, sabi ko, nag-o-offer ba kayo ng class, sabi ko. Then sumagot naman yung may-ari, oo, yung basic lang, sabi niya. Like yung Wilton classes, sabi niya. O sige, sabi ko, ilang oras? Sabi ko, sabi niya mga 2 oras. Sa mga basic lang. So, tinake ko yon. So, instead na ituloy ko yung IT ko, sabi ko, parang gusto ko tong cake. Tapos, that time kasi wala akong work. Pero nag-apply naman ako. And then, a week after that, nung nag-take ako ng class, tinawagan ako na hired daw ako. Okay. Sa work. So, hindi ko na tinuloy yung pag-aaral ko ng IT. So, nag-work na lang ako. And then, pag weekends, sabi ko, try ko nga maggawa ng cake. Okay. So, yun na yun. Siyempre, pag gumawa ka, i-post mo nun sa Facebook, di ba? Tapos may mga nagkaka-interest. And then, ginagawa ko na rin sa friends and family. Right. Hanggang nag-spread na yung word na, si Jackie gumagawa ng cake. Refer kita. And then, ang unang challenge ko noon is, kinontak ako ng isang kakilala na gumawa ng 50th birthday cake niya. Okay. Paano po yung feeling nung nagsisimula kayo tapos for someone like me na takot din, may mga times na natatakot ako magsimula kasi yung takot ka ba mag-fail? Katulad nung na-experience niyo po, parang nag-book kayo ng client tapos first big nyo siya, so let's say first na gano'n. First big order ko. Opo, di ba? Pero sabi ko, I can pull this through kasi parang nandun talaga sa puso ko eh. Parang nandun yung passion ko na, alam mo yung paggawa ng mga maaarting design, ganyan. Elementary pa lang kasi ako, lagi na akong assistant ng teacher ko noon, na gumagawa ng mga letterings, ganyan, nagkakat ng mga pang-display sa bulletin board, ganyan. So parang sabi ko, parang meron ako talagang creativeness sa puso ko, sabi ko. So, ayun, parang nai-apply ko, pero never in my wildest dream na magiging cake decorator ako, magiging baker ako. Sabi niyo po, IT kayo nag-start. Yes. Very, parang opposite sides of those skills. Ano po yung mga experiences sa Philippines na sa tingin yung nadala nyo while doing out this venture with your Actually, business? yung nanay ko, negosyante siya. So, meron kaming tindahan. So, since siguro pinanganak ako, nandun na existing na yung may tindahan kami. So, everyday, habang lumalaki ako, nakikita ko na yung nanay ko paano siya magtinda, mag-aangkat ng mga paninda, tapos ititinda, parang resell, ganyan.
And then, nung elementary ako, sinanay niya ako na magtinda na, alam mo yung mga singkamas. So, bibili yan na yung buo, di ba? So, tatanggalin namin isa-isa. So, per piece, depende sa laki, papresyohan mo yon. So, 2 peso, 1 peso, ganyan. So, dadalhin ko yun sa school. Bebenta ako sa mga classmate ko. Elementary ako noon. And then, syempre yung ice candy. Opo, yeah. Kaya papasok ako, may dala-dala akong ice box. And then yung pakwan, so bibili kami ng malaki. Ikakat namin yung slice, per slice. And then per piece. And then yung, ibebenta ko yun sa mga classmate ko. So kung ano yung napagbentahan ko doon, bibigyan niya ako ng commission. Right. So sabi ko, bata pala ako, nandun na yung pagka-entrepreneur ko. Bata pala ako. And then, college, nagbenta-benta na ako ng kung ano-ano. Sara Lee, Avon, tapos yung mga Natasha, yung sapatos, binibentahan ko yung mga kaklase ko, yung kasama ko sa mga, sa boarding house, ganyan. Doon na parang, nandun talaga yung pagka-negosyante ko eh. So, and then, before pa ng baking ko pala, sumali ako sa mga networking business dito. 2009, nag-start ako mag-sell ng pots and pans. Salad Master. Yes. Doon, parang hindi siya natanggal sa sistema ko yung pagtinda-tinda. Yeah. And then hanggang nung dumating nga ang pandemic, lumakas yung sa food. Actually, hindi kami lumakas sa cake side. Sa mga wedding cake, marami actually na cancel. Pero, ang lumakas sa amin is mga maliliit na cake, mga tinapay. Yun. So, dahil hindi ko na nun kaya sa bahay gagawin ng pandemic, parang sabi ko na stress na ako kasi ang daming kalat. Yeah. Ganun. Ako lang mag-isa. Yung asawa ko tumutulong mag-deliver, maghugas ng pinaggamitan ko. Pero parang hindi ko na naaayos yung bahay. Parang dagdag stress pa sa akin makita yung kalat. Sabi ko, mag-ano kaya tayo? Mag-open na tayo ng bakery. Lumakas actually yung client base dahil sa mga food group. Right, okay. Yes, sa Facebook, 'di ba? Nauso yung mga ganyan, pa-order ganyan, ngayong weekend pick up ganyan. So nauso 'yun. So doon dumami yung customers namin. And then nung masyado nang lumaki, nag-decision nyo na nga po na gumawa ng sariling bakery. Dito na po ba kayo nun sa restaurants? Okay. Ito yung first. Pero ang isa pang nag-push sa amin na mag-open ng commercial kitchen kasi na public health tayo eh. Oh, okay. So may nag-report na gumagawa daw ako sa bahay. Pero di ba po strict sila sa ganun pagka tipong nire-release mo siya or nilist mo siya sa Uber, yung mga ganun na food delivery apps. Pero ito na parang home-based kitchen. Oo, yung home-based kasi. Facebook actually, group lang. hindi talaga kasi... Bawal po ba? Bawal. Talaga. Pero, nung pandemic kasi inopen nila yung basta low risk ka. So, yung baked goods is low risk. Low risk, yeah. Oo, right, so, pwede ka, allowed ka. But then, kailangan mo pa rin magpa-inspect. Ipa-inspect mo pa rin yung bahay. So, pero marami pa rin gumagawa sa home base. Pero ako, sabi ko, kung ito yung will ni Lord na maging business natin, sabi ko, we have to do the right thing. Correct. We have to do it legally. Right. So, ayoko na nababalik sila, magkakatok ulit dito sa bahay. Tapos, papasukin yung bahay, iti-check lahat. So, doon na namin napag-desisyonan na, okay, we have to... Kung talagang gusto namin. Gusto ko, sabi ng asawa, kung talagang gusto mo yan, then we can magtingin tayo ng lugar, sabi niya. So, marami kaming nakitang lugar. Butters una. For sure, kasi nandun naman halos sa lahat. Butters una, pero hindi nag-work out kasi maliit yung place. At saka sabi ko, malayo. Okay. May baby ako noon. Like, 1 year old pa lang. Okay. So, ayun. So, yun ang isang nag-push sa amin. Kailangan ko talagang gawing legal. Sabi ko, kung talagang ito yung will ni Lord, na ito yung magiging
matagalan ko ng panghanap buhay. So, So parang commit na talaga. oo. And then, nag-decide na ako na hindi na babalik sa work ko, kung ano yung work ko noon dati. Ito na yung full-time. Ito na, dedicate ko na yung 24/7 ko dito sa business na to. And then, ayun, so tumingin kami. Ito yung nakita namin, very close, kasi 3 minutes away sa amin. And then, ang kagandahan kasi dito is existing lahat. So, move-in ready. As in, wala akong pinasok na mga malalaking equipment. Kompleto sila. So, dating na pong bakery to? Yes, dating bakery nila to. Sa kanila. But then, nag-close sila nung pandemic. Okay. So, nung kinontak ko yung manager, available pa ba? Sabi niya, yes. Sabi niya. So, perfect. So, may tumingin, sabi niya, isang Japanese. Pero kung meron ka ng pang-down, sabi niya, pang first month, sabi niya, pang first and last, ibibigyan namin sa'yo. Meron namang naka-ready. Right. That time. So, thank God kasi may naka-ready kami nung that time. And then, yun lang talaga hiningi nila sa amin. So, wala kaming nilabas na like hundreds of thousands. So, very thankful ako kasi nakapag-open kami ng bakery in less than 50,000. Wow, okay. Yeah. Kasi wala kaming ginastos sa equipment. Lahat nandito malalaki. Pang industrial talaga. May walk-in fridge kami, may walk-in freezer kami. What are the challenges na you experience now that you have this full-blown maraming bakery? challenges. Yeah. Maraming challenges. Siyempre, okay. Na-bless tayo ng mga equipments, ganyan. Pero ito na yung totoong challenge ng may physical store. Kasi, compared to nasa bahay, ikaw lang. Wala kang overhead. So, siyempre may physical store ka, hindi ko rin naman kaya gawin lahat. So, kailangan ko mag-hire. Siyempre, andun na yung magpa-pile up na yung gastusin mo. Diba? So, may payroll ka. Yeah. Kailangan mo na inventory. Bili ng mga ibang supplies. Siyempre, maramihan na yan. Hindi na pa isa-isa, na grocery ka na lang pupunta. And then, andun na yung payroll. Andun na yung taxes. Yeah. So, syempre, minsan talaga, hindi naman lahat makakabenta ka ng malaki. May ups and downs. May slow season, may high peak season. Marami challenges talaga. Kasi sa first two years namin, honestly, nag-struggle kami sa finance. Kasi, nandun pa rin, ipapakilala mo pa rin yung sarili mo sa public, diba? Sa mga ibang market ba. Mahirap. Nandun yung aalisan ka ng tao, aalisan ka ng mga employee mo. Kasi syempre, tapos magta-train ka na naman. Yeah. Hindi natin maiwasan yun. Tsaka hindi rin naman natin hawak yung kung anong gusto nila. This year is our 4th year na masasabi ko naman na, thank God, nairaos ang first 3 years. Yes. Kasi kapag nag-give up na ako ng first 2 years ng struggles namin, sobrang hirap. Umiiyak na ako minsan kasi hindi ko na alam kung saan ako kukuha. Ganyan. Pero this year talaga is naramdaman ko na hindi ako iniwan ng Panginoon kasi nag-pray ako. Last year sabi ko mag-give up na ako. Sabi ko ayoko na. But then nag-pray ako, Lord, tutuloy ko pa ba? Give me, sabi ko, na isang product na papatok sa mga sa market, sabi ko. And then yun nga, nagkaroon kami talaga ng isang product na naging masasabi bang viral or something like that. Yeah. Yung pistachio namin. So, may isang cake po ito? Oo, yung pistachio cake namin. So, may isang ka-group dun sa food group. Challenge ako na kasi nauso yung sa Contis. Ano nga po yung sa Yung Contis? sa pistachio crunch, na may pabuhos-buhos. Oh, right. So, sabi niya, meron kaya dito makakagawa ng katulad ng Contis. Sabi, then nag-reply ako, actually meron kami niyan. Ang kulang na lang is the sauce. Hayaan mo ate, babalikan kita, sabi ko. Kapag na-create ko yung sauce na yun, ipopost ko dito. And then, yun, ginawa ko siya. Talagang hindi na ako mapakalik. Paano kaya yun? Paano nila ginagawa?
tiningnan ko mabuti yung components ng cake ng Contis. So, iba-ibang layer yan eh. So, sabi ko, okay, alam ko to. And then, dadagdagan ko ng isa na wala sa Contis. Sabi ko. So, dinagdagan ko siya ng pambalance dun sa lahat ng tamis from chocolate cake to the pistachio paste and mga kunafa, ganyan. And then, pinatry ko sa staff ko. Tikman nyo nga kung masarap. Sabi ko. Tapos sinikman, tita, sabi, sobrang sarap. Yun na yun. So, pinicturean na namin, ganyan. Siyempre, ready na, i-release na namin. So, ayun, pinost ko siya sa group na to. And then, marami na rin nag-inquire. And then, nag-invite na rin ako ng mga content creators, mga vloggers, ganyan. So, try our new product, ganyan. Para, siyempre, ma-spread. Doon na lumakas yung sales namin. My next question would be, because nabanggit niyo po na you are also inviting vloggers and food influencers, enthusiasts to cover your products. How big is it to incorporate like content creators with your business? You did mention it gives you like so many awareness, which leads to people buying to your products. But can you just give me your thoughts on just the importance of opening up to these, parang pwede na rin nating sabihin na innovations din siya in regards to marketing our product. So, what are your thoughts on that po? Alaking tulong ng mga vloggers and influencers kasi kung ako lang ang gagawa, maliit lang yung yung sakop ko. But then kasi yung mga vloggers namin is hindi lang Pilipino. I have Chinese, I have Vietnamese, I have mga Caucasian din, Indians, lahat. Kasi iba-iba. So parang sabi ko, kung kukunin ko tong mga to, mai-spread out. So meron din mga Pilipino. So yung mga Filipino community, and iba-ibang community. Para ganun siya, para mabroaden pa yung market natin. Madaming makakakilala sa atin. So ngayon, hindi lang kami focus sa Filipinos, kundi dahil gusto ko maging mainstream ang ube. So marami na rin kami ibang mga customers sa ibang Kamusta lahi. pong reception nila to ube? Or siguro may mga Filipino delicacies din kayo na pinapatry sa nila. Ano ang reception nila towards it? As soon as, kasi meron itong very, namin, yung pinaka-bestseller namin, yung ube mousse cake. So, yan yung una-una kong ipapatikim sa kanila. Kasi familiar sila sa mousse cake? Yes. Okay. And then, when they taste the ube, mapapawaw sila talaga sa, so good. Yeah. Tapos, yun na yung nila. Yun yung iko-content nila. Kayo po bang nag-reach out or both sides? Sometimes you reach out? Okay. Both sides. Halimbawa, ikaw vlogger ka, nag-post ka about Jackies. And then yung mga kapwa mo din, magtatanong sila, where is that? Tapos, i-DM nila ako. Pwede rin ba naming i-feature yung magpapakilala sila, ganito, ganyan. Pwede ba naming i-feature din, ganyan, para mas malawak din yung masakop ng Jackies. Pero hindi ako basta-basta nag-oo. Right, yeah. Siyempre, pinifilter ko muna. Correct. Pinifilter ko How muna. do you tinitingnan ko filter yung profile. Okay. So, una tinitingnan ko sino ba yung nag-review sa kanila, ilan na followers nila, ganon. So, hindi lahat ng kumukontak sa amin, tinatanggap ko. Is it strict po ba kayo sa follower count or binabagayan nyo din dun sa content nila na, parang ito yung personality ko din na may mga ganung factors po ba kayo? Or strictly madaming followers to? Hindi ako tumitingin sa followers eh. Tinitingnan ko yung mga pinopost na ko ilang views. Yes. Kasi view counts. sa view counts, syempre, kung sino yung nagkiklik, tumitingin na sa content nila. At saka, tinitingnan ko rin, market ko ba yung nila, market nila, audience nila. Yes. Pag hindi, mamaya ka na. Okay. Diba? Yes. Mamaya ka na. Pag kailangan kita, sige, diyan ka muna. Very technical way of looking at it, diba? Hindi lang basta masabi na, influencer, ganyan. Kailangan babagayan mo din siya to what your goal is, kung ano yung audience nila, kung babagay ba sa audience nyo rin. We met at Bellamy Loft's open house. That's the first time I met you. And then you were one of our vendors.
for our wedding open house. And then I also met you at Harana Nights Yes. with Balut Nation during the acoustic night. How important is it for you to still go to these events? I love to network. Yes, for sure. From your I love to background, network. right? Yes. Oo. Kasi sa networking, may makakilala at makikilala ka na tutulong sa'yo eh. Kasi kung ikaw lang talaga, you cannot grow. Ako, kahit pag may narinig ako, may seminar sa downtown. Kahit ako lang talaga mag-isa, pupunta ako. Kahit ako lang yung Pilipino doon, pupunta ako. Kasi gusto kong makagain ng yung mga extra knowledge ba sa paano patakbuhin ang business. Kasi wala naman akong business background. Yung lang sa Pilipinas, nagtinda ka ng ice candy. Pero yung ibang aspect, wala naman ako noon. So, very eager ako kung paano, yung paano ba talaga magiging business, Right. owner, ganyan. So, kung may mga opportunity na nag-o-offer ang government, may mga seminars, ina-attendan ko yan. And then sa community naman, nakikipag-network ko talaga importante na may relationship ka sa community. So, pag in-invite ka sa isang event, well, hindi naman lahat ng event ina-attendan ko. Correct. Opo. Ako din, pinifilter ko din. Pinipili ko. Siyempre, Kung makakatulong sa akin. Nakakapagod din po, di ba? Kung makakatulong sa akin, makakatulong sa business ko, a-attend ako. Right. Pero kung socialize lang na, sa tingin ko, hindi naman makakadagdag ng may stress ka lang, ganon, dahil sa mga makikilala mo. Hindi. Pero itong sa Bellamy, kasi kilala ko na si Pauline. So, nung nag-ask siya sa akin, ate, do you wanna be a vendor sa wedding? Of course, sabi ko, why not? Hindi ko hihindian yan. Kasi, like my experience ko doon, nakakilala ako ng mga potential customer. Right. Kasi hindi lang Pilipino. Alam naman natin, it's diverse audience yung sa kanila. So, may nakipag-connect sa akin about sa wedding cakes. So, yun yung mga gusto kong opportunity na attendance sa community. Yung Harana Night din, nakilala ko yung mga younger generation. Right. Di ba? Ganon. So, kasi itong mga product namin, siguro mga 75% is mga millennials, Gen Zs. Ang target namin. There might be someone who's listening who's also starting online and then eventually dreaming of opening their own cafes or own physical store in the future. What advice can you give them and some practical tips that they can follow? Based sa experience ko, kailangan, if you have that passion, pursue it. And then, kung gusto mong mag-open ng business, like, gusto mong magkaroon ng physical store, unang-una, sabihin ko sa'yo, you have to be ready. Physically, kasi magtatrabaho ka niyan 24/7. Correct. Lalo na kapag ikaw lang, Pag ikaw ang social media manager, lahat ikaw marketing, lahat ikaw accounting, lahat na. Kung ikaw pa lang. So, kailangan mo talagang i-ready ang sarili mo. Ma-stress. And then, mentally, kasi talagang hindi lang physical stress, pati mental stress. And then, physical, mental, emotional. Kailangan tibayan mo yung loob mo. Lalo na pag aalisan ka na ng paborito mong employee, kailangan tibayan mo yung loob mo. And then, most especially, you have to be spiritually ready. Kasi, kapag hindi mo nilagay ang Panginoon sa business mo, babagsak ka. Kasi when you reach your lowest and lowest talaga, dun mo tibayan ang pananampalataya mo. Kasi there's no one else who can help you, kundi ang Panginoon lang talaga. So, sa mga advice ko sa mga aspiring entrepreneurs, maging dapat ready kayo sa lahat hindi, kasi kapag inisip natin, business, businesswoman ka, businessman ka, may sarili kang negosyo, ang yaman-yaman mo na. Yeah. Pero hindi nila alam behind the scenes. Behind the scenes kasi, ang daming struggle. Hindi mo makukuha ang success
sa isang Overnight. Yeah. buwan, 2 buwan, 1 taon, 2 taon. Kasi kapag nag-give up ka, kasi first talaga, sabi ko sa'yo, first and second year struggle talaga yan. Hindi agad uusbong yung business mo kasi marami ka pang pagdadaanan. Pero kapag nalampasan mo ang first 2 years, 3 years, you're good. Matibay ang loob mo. Right. Kaya pag gusto yung magnegosyo, madali lang naman eh. May pera ka, madali lang magnegosyo. Pero kailangan mo lang talaga yung magiging ready ka in all aspect of your life. It was very nice for you to say na parang, yeah, it's easy to set up a business, right? But what comes after it, yes, the hard work and the patience na kailangan mong ilagay towards the business is something that I feel like kahit anong preparation mo, once you're there, it's a whole other yes, it's a whole other world na yes, kailangan mong lakbayin, right? Yes, at saka especially pag ganito na may face-to-face interaction ka sa mga customer. Right. Kasi hindi mo lahat mapiplease. Meron at meron talagang customer na itetest talaga yung pasensya mo. Marami kami niyan. Opo. Pero sabi ko, okay lang, sige lang. Pero nandun yung customer service mo. Exactly. Kailangan mo alaga. Kasi kung wala kang customer, wala kang income. So, kailangan mo alagaan ang iyong customer. And I am very proud to say na may mga customer kami from recently, ginawa ko yung wedding cake nila. And those are the people, few of the people na naging loyal customer namin. So, I made their micro wedding pa lang noong pandemic times. And then, ginawa ko yung gender reveal. And then, yung baptism. And then, yung monthly celebration ng anak nila. And then, last week, ginawa ko yung wedding cake nila. Nag-grand wedding celebration sila. So, those are the people na iti-treasure ko kasi andun yung loyalty nila. And then, hindi lang, marami pa kaming mga customer na ganun. Miss Jackie, thank you so much for your time. Thank you so much. Thank you so much for sharing your experience. Welcome. Dami ko po natutunan business-wise. Yes. And I would like you to take this time to invite our audience, where they can find you, where can they follow you, and where can they visit you. Okay. So, for those who don't know Jackie's Creative Cakes yet, nandito po kami sa 31 Tapscott Road in Scarborough. Nasa loob kami ng Freshland Supermarket sa may Malvern Plaza. And also, makikita nyo kami sa Instagram at Jackie's Creative Cakes, Facebook, Jackie's Creative Cakes and Sweets. And also, we started putting our products sa Tinuno Butters. So if ever na gusto nyong mag-order ng mga custom cakes, you don't have any time to pick up here, message lang po kayo and we have a pick-up location in Butters. Wow! Sobrang ganda na po nun. Yeah. So guys, make sure to follow Miss Jackie in Jackie's Creative Cakes. And once again, this is Husay Creator Podcast powered by Filipino Creators Toronto. Make sure to follow us as well. We're on Instagram, YouTube, and all of our other social medias. Again, Miss Jackie, thank you so much. Thank you din. And I hope to have a part 2 with you. Sure. Soon. Okay. Yeah. Maraming Anytime. salamat po.